Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-13 sa buwan ng Marso, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, orientation training ng barangay newly elected officials ng Bayan ng Victoria isinagawa. 6,550 hectares na target ng probinsya para sa taong 2013 kaugnay ng National Greening Program na abot ayon sa Penro. Rehabilitasyon ng Calapan River patuloy na isinusulong. Sa detalye ng ating mga balita, dahil nasa kalunsuran ang mga pangunahing health centers ng lungsod, isa sa binabalak ngayon ni City Mayor Arnold Panaligan ang pagpapatayo ng mga karagdagang health centers. Isa sa compound ng pamahalang lungsod sa Barangay Ginubatan at isa naman sa bahagi ng Barangay Biga upang mas madaling puntahan ng mga residenteng nakatira sa mga barangay na malayo sa kabayanan. Ang proyektong ito ayon sa alkalde ay isasama niya sa mga proposals para sa 2015 budget at hihingi rin niya sila ng tulong sa Department of Health sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng ahensya. Sakaling magkaroon ng katuparan ang nasabing proyekto, hindi nakakailanganin pang bumiyahe ng mga kalapenyong nasa Barangay Ginubatan, Sapul, Palhi, Puting Tubig at mga kalapit barangay. Gayun din ang mga magkakalapit na barangay ng Biga, Kumunal, Bukayaw, Managpi at iba pa patungong city proper upang magpatingin sa dalawang health centers ng lungsod dahil magkakaroon na ng health center na mas malapit sa kanilang lugar. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Paano nga ba dadaloy ng maayos ang tubig sa ilog kung punong-puno ito hindi lamang ng dumi kundi ng water lily? Ito ang sitwasyon ngayon sa bahagi ng Calapan River sa Barangay Lalud kung saan wala na halos mapaglagyan ang mga water lily sa dami ng mga ito at pangamba ng mga residente na mas lalo pang mahirapang umagos ang tubig sakaling tumaas ang level ng ilog dahil sa mga nasabing halaman. Noong mga nakaraang taon, mismong ang pamahalang barangay ang nagpapalinis ng palibot ng ilog na nasasakupan nila. Paliwanag ni Kapitan Felix Flores, hindi lamang nila nasimulan kaagad ang muling paglilinis nito dahil sa kawalan ng pondo na gagamiting pambayad sa mga taong maglilinis ng ilog. Minimaintain namin ang kalinisan yan. Kaya lang dagad namin na ipalinis itong taong ito dahil kasi ng program of works ng pinagagawa namin sa city, medyo late. Hindi mo kami pwede magpagawa na wala man lang kami may bibigay na kahit paano sa mga nagtatrabaho. Pero sa ngayon po inuumpisa na akong trabahuhin yan ng mga kinuha kong magtatabas ng ilog. At hanggang dulo ho yan, hanggang mararating pa namin yung banda sa dulo pa, at tapos nung mararating ililinisin ho namin yan. Ganun pa man, ngayon anya ay nagsisimula na muli sila sa pagpapalinis ng ilog dahil alam nila ito ang susi sa mabilis na pagbaba ng tubig kapag bumabaha sa kalye ng Ubas sa kanilang barangay sa tuwing umaapaw ang ilog. Masyadong mahabang linisin at ang mga napunta naman doon dumi, hindi man galing sa barangay namin, galing sa karating na barangay, mga wasalide. Tambala ko kung makakarating pa ako kami sa kahit makalampas ng boundary ng puntang Ginubatan at Masipit, sasakupin na rin namin yung konting kakayanin namin para
kahit pa paano ay nababawas-bawasan. Samantala, binigyang diin ni Kapitan Flores na mas magiging maayos ang ilog kung lahat ng mga barangay na nasasakop dito ay maglilinis din. Mga barangay hong yan, ang karatig ko, sinabi ko na sila ipunduhan nila ang ilog para kako maiwasan ng baha. At sila naman ay iniinggan niya ko na punduhan nila at magpatrabaho. At ang mga tao naman wari ko willing magtrabaho kahit mababa ang sweldo. At yun naman para din sa kanila. Kasi pag amalis ang ilog, mapapangulihan pa na isda. Samantala, hapon ng ika-12 ng buwang kasalukuyan, isang pagpupulong ang isinagawa sa Mayor's Office sa pangunguna ng City Government kasama ang DENR, DPWH, City Enro, PPA, Coast Guard at City Engineering hinggil sa pagsasakatuparan ng rehabilitasyon ng ilog ng Calapan. Sa nasabing pagpupulong, napagkasundoan ayon kay City Administrator Attorney Adel Abbas na ipagpapatuloy ng PPA ang pagtulong nito sa pagsasagawa ng dredging sa bukana ng ilog na anilay napakababa. Maliban pa rito, naisaplano na rin ang mga posibleng lugar kung saan maaaring itapon ang mga buhanging makukuha mula sa dredging. Napagkasundoan na tutulong talaga yung PPA sa pag-dredge ng bukana ng ilog. Malaking tulong ito kasi pag ito napalalim natin kahit ng konti, yung tubig ng ilog mabilis lalabas papuntang Calapan Bay. Ngayon, i-identify ng PPA kung saan yung paglalagakan ng mga dredge na mga buhangin dito sa bukana ng ilog. At ang napagkasunduan kanina, ang ipopropose na site ng paglalagakan nitong mga buhangin dito daw sa open sea sa malapit sa Tablas. Ngayon, yung exact coordinate, didetermine ka ng PPA at kung gaano kalalim yung lugar na paglalagyan na yun. And pag nabigay na yun ng PPA sa City Government, kami naman may kipag-coordinate sa DNR at sa Coast Guard para humingi rin ang kanilang kooperasyon para sa proyekto na ito. Dagdag pa dito, nakaprograma na rin anya ang pagpapatuloy ng dredging Calapan River matapos na matigil ng matagal na panahon habang isusunod daw mano dito ang pagsasaayos ng kalsada sa kalye ng Ubas sa Barangay Lalud. Yung dredging ng Calapan River, itutuloy ng City Government. Kung saan sila dati nagtapos ng pagdidredge dito sa may El Cairo Bridge, itutuloy yan ng City Government papuntang Kabilmil hanggang sa Lalud, na ang purpose is paluwangin at palalimin itong ilog na to, ma-achieve yung tamang luwang niya, tamang lalim, para pag dumating na yung tubig ulan, mabilis siyang bababa. Di tulad ngayon na konting ulan lang, na-stop yung tubig sa bandang upstream. So pag nalinis yan, hopefully, pag nalinis lahat yan, mabilis lang bababa yung tubig. Ayusin muna namin itong sa tingin namin ay source ng pagbaha. Pag maayos na to, definitely ipapagawa din yung kalsada na yan kasi nga sira-sira na eh. Ngayon kung hindi natin maayos yung ilog at lagi pa rin siyang babahain, kahit anong repair ang gawin natin dyan, magpapaulit-ulit lang tayo eh. So i-address natin muna yung problema dun sa pagbaha. Hopefully matapos natin yan within second and third quarter nitong taon. And to follow natin